10 natin ng mga haunted places dito sa Pilipinas sa ating Talaga Buzz? Okay, top 10 most haunted places in the Philippines. Eto, top 10 natin ang una na dyan, ang San Juanico Bridge pala. Uy. Oo, top 10 ay San Juanico Bridge. Yan. Ito yung nagkokonekta sa Samar at saka sa Leyte. Pero nagkikarry din daw siya ng sinister na legend. During daw sa kanyang construction, may mga stories na may mga bata daw na sinasacrifice dyan para ma-ensure yung stability niya. Top 9 naman natin Ang top ay... 9, yung Baguio City's Laperal White House. Ito ay na-built noong 1920. May mga tragic history daw na nangyari dyan. At yung mga kaluluwa nga daw doon, mga nakikita. Nakita mo ba yung TikTok noon na, Oo. parang may mga Hawak-hawak! Ay! Ayoko Oh my nun. God. Kinakabahan Pero ako ngayon, dyan. itong Laperal White House Mansion, restaurant na yan, fine Oo. dining na. Ang ganda nga Pero paano yan kapag ang nagsaserve sa'yo, akala mo taga doon, hindi pala. Oo. Top 8 naman ang Ozone Disco Club. Yan kasi yung may nangyari ngay dati sa Na-stampede. na-fire noong 1996 na may nakuhang 160 na buhay. At since nung tragedy na yan, marami ng mga locals ang nagre-report na may mga naririnig silang mga musika, may mga nasigaw. Oo. Top 7. Ang top 7 naman syempre natin ay itong Fort Santiago dito sa Intramuros, Manila. Alam mo may mga nagpupunta dito Oo. na talagang nag-ghost hunt, yung tawag ba doon? Oo. Experience daw yon dahil dito nga inilalagay yung mga preso at dito nga itinotorture yung mga preso under both Spanish and Japanese rule. Uy, madami-dami yan. Top 6 naman natin ang Corregidor Island. Historic ito sa World War II, mga ka-MB, at yun nga yung mga military ruins and paranormal activity. So during Japanese and American soldiers daw na naglaban, maraming mga namatay dyan. Oo, at syempre yung top 5 natin, itong Balete Drive, madam. Yung may white lady na sikat. di ba? Kamusta na kaya siya? Oo, baka mamaya may nakatayo doon. Tingnan natin. Ito ay nagdi-date daw yun. Dating back to the 1950s, the ghost of a woman dressed in white is said to appear to lone drivers along this road. So Kapag dapat mag-isa. kapag pumupunta ka doon, dapat may kasama ka. Hindi, yan yung kapag naka-tricycle nga daw sumasabay. Oo, wala kasing pasahero. Sumasabay as pasahero, tapos titignan mo, parang wala siyang nonchalant lang siya. Oo. Top 4 naman natin ang, yun na nga, Dominical Hill, yung Diplomat Hotel na naging monastery, tapos naging hotel. So, witness din siya sa mga tragic events katulad na lamang ng wartime atrocities at saka mga alleged executions. Ay. At syempre yung top 3 natin, napakaganda dyan sa Diplomat Hotel. Although, wala na akong chance sa pumasok kasi sa labas na lang. Gusto ko pa Oo. ulit sana ngayon. Top 3. Top 3, itong Clark Air Base Hospital sa totoo. Pampanga. Kasi ito daw ay nagki-carry ng mga memorya noong Vietnam War. Kasi nga marami doong sugatan ng mga sundalo at perhaps doon na rin Oo. namatay. So, siguro pag nakakita ko doon mga nagmamarch ang sundalo, gano'n. Oo, at saka mga pugot ulo. Oo. Top 2 na. Di ba yun yung mga sikat? Yung mga napupugutan ng Oo, ulo tapos noon, di ba? naglalakad. Ang Manila Film Center sa Intramuros. Na-build kasi ito noong 1980s, mga ka-MB. At eto nga, may allegedly kasi na yung mga workers doon na-bury sila sa foundation. Oo. Hoy, may mga sumisigaw daw dyan. Oo. At Sabi. syempre, yung top 1, itong bahay na pula sa Saan San yan? Ildefonso, Bulacan. Ito yung pinagdadalhan ng mga babae na Filipina, yung inaano ng mga Japanese noon. Hanggang ngayon, isa ito sa mga call pa rin nung Oo. mga victims itong Japanese during the World War II na mabigyan sila ng justice. Hustisya. Oo, kasi Tama. biruin mo ilang sundalo yung gumagamit sa iyo, 'di ba? If you could just imagine. Oo. Oh, nakakaawa. Diba? Buti na lang hindi ako nakita sa frame doon. Oh, gulat Gumanon siya. ako Gulat talaga Ganun ako. siya eh. Huwag kayong lang bibigla, ha? Oo nga. Kinakabahan na nga ako. Speaking of takot na yan, nakakatakot Oo. ng mga music at saka mga lugar.